Kabanatang 13. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung meron man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at iyalay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may dudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Babahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Panatang 14. Ang pag-ibig, kung gayon, ang inyong pakamithiin. Nasain ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakauunawa sa Kanya. Gayunman, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, yaw namang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya, ikalalakas ng loob at ikaaliw. Ang sariling pamumuhay espiritual ang pinauunlad na nagsasalita sa ibang wika, ngunit ang iglesia ang pinauunlad na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibig ko sanang kayong lahat ay makapagsalita sa ibang wika, ngunit higit na ibig kong kayo'y makapagpahayag ng salita ng Diyos. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng salita ng Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang wika. Maliban na nga lamang kung ipaliliwanag niya ang kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesia. Kaya mga kapatid, kung pumarian man ako at magsalita sa inyo sa iba't ibang wika, ano ang pakikinabangin ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung ituturo ko sa inyo ang pahayag ng Diyos, ang nalalaman ko, ang mga mangyayari at ang mga aral. Maging sa mga instrumentong walang buhay, tulad ng plauta at alpa. Paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang panawagan sa pamamagitan ng trompeta, sino maghahanda sa pakikibaka? Gayon din naman, paanong malalaman ninuman ang ibig ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng ibang wika na hindi naman nila nauunawaan? Para kayong nagsasalita sa hangin. Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa'y may kahulugan. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Yamang nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapaunlad sa iglesia. Dahil dito, kailangang ipanalangin na nagsasalita sa ibang wika na bigyan di siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makapagsasabi ng Amen? Ang isang taong naroon, ngunit wala ng gayong kaloob, yamang hindi niya naunawaan ang iyong sinasabi. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, tiyak iyan, ngunit hindi makatutulong sa iba sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay espiritual. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang wika, higit kay sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mamasarapin ko pang magsalita ng 5 kataga na mauunawaan at makapagtuturo sa iba, kaysa libu-libong salita na wala namang nakauunawa. Mga kapatid, huwag kayong mga isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Magsasalita ako sa bayang ito, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng bibig ng mga banyaga. Gayunmay hindi nila ako pakikinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika ay isang tanda para sa mga di sumasampalataya, hindi sa mga sumasampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagpapahayag ng salita ng Diyos ay tanda para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. Kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang wika ang lahat at may dumating na mga taong wala ng gayong kaloob o di sumasampalataya, hindi ba nila sasabihin, sira ang ulo ninyo?
Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at dumating doon ang isang di sumasampalataya o taong wala ng gayong kaloob, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't maninikluhod siya, sasamba sa Diyos at tuloy sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at meron namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikaunlad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3, hali-halili sila, at kailangang may magpaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Ang mga tumanggap ng ganitong kaloob ay dapat makapagpigil sa sarili, sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan kundi sa kapayapaan. Kaya nang dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng Diyos, ang mga babae kailangang tumahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinahihintulot sa kanila ang magsalita sa gayong pagkakatipon. Kailangang sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung meron silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating sa bahay, sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Baka naman akala ninyo'y sa inyo nagmula ang salita ng Diyos, o kayo lamang ang tumanggap nito. Kung inaakala ni naman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o ng anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilanin na utos ng Panginoon ang isinusulat ko sa inyo. Ang hindi kumilala nito ay huwag ninyong kilanlin. Kaya mga kapatid, baka nasain ninyong makapagpahayag ng salita ng Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Lamang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Kabanatang 15. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamagitan nito ay naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako na higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo. Ngayon, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulang saksi ng Diyos, sapagkat pinatototohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo, kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga nakay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari.
Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Kung hindi gayon, anong halaga ng pagpapabautismo ng mga tao alang-alang sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At kami, bakit pa kami susuong sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipagtunggali ko sa mababangis na kaaway dito sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapakinabang ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin natin ang kasabihang ito. Kumain tayo't uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Kaya ingat kayo. Ang masasamang kasama'y nakasisira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ngunit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano magiging ayos ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing inihahasik hanggat hindi ito namatay. At ang inihahasik ay hindi punong malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon, ayon sa kanyang itinalaga. Bawat binhi, binibigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa ibon, at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit, at meron namang panlupa. Iba ang kariktang panlupa at iba ang kariktang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, meron ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pag tunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. Kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasa saad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kabanatang 16. Tungkol naman sa tulong sa mga kapatid sa Judea, gawin ninyo ang tulad ng sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin iyon upang hindi na kailanganin pang maghingi ng abuloy pagparian ko. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan ako ang magdala, isasama ko sila. Tutuloy ako riyan pagkagaling ko sa Macedonia. Doon ko binabalak tumaan. Magtatagal-tagal ako riyan at maaaring tiyan na magparaan ng taglamig upang patulong sa inyo sa susunod kong paglalakbay. Bagamat di ko pa alam kung saan ako paroroon. Ayaw kong ako'y dadaan lamang diyan. Ibig kong magtagal ng kaunti kung loloobin ng Panginoon. Ngunit binabalak kong manatili dito sa Efeso hanggang Pentecostes. Malaki ang pagkakataon din para sa ating gawain, bagamat maraming humahadlang. Pagdating diyan ni Timoteo, siya'y pakisamahan ninyong mabuti upang mapanatag ang kaniyang kalooban, sapagkat siya'y tulad kong naglilingkod sa Panginoon. Huwag niyo siyang hamakin. Sa halip ay tulungan niyo upang makabalik din ng masaya, sapagkat siya'y hinihintay ko at ng mga kapatid. Tungkol naman kay kapatid na Apolos,
Mahigpit ko siyang pinakiusapang dumalaw diyan kasama ng mga kapatid, ngunit hindi pa makapariyam. Dadalaw siya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Mga kapatid, alam ninyong ang sambahayan ni Estefanas ang unang nahikayat sa Akaya at itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Ipinamamanhi ko sa inyong kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sinumang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. Nagagalak ako sa pagdating ni na Estefanas, Fortunato at Akayko sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa. Sila ang nagpasigla sa akin. Gayon din sa inyo. Pahalagahan ninyo ang gayong mga tao. Kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asia. Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa ngalan ng Panginoon. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid dini. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Akong si Pablo ang sumusulat nito, kumusta kayo? Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha. Dumating ka nawa, Panginoon namin. Naway sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Sumainyong lahat ang aking pag-ibig sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang ikalawang sulat ni Pablo